Isang segundo pa lang mula nang makipaghiwalay, agad na pinatigil ng aking dating asawa ang lahat ng aking ari-arian. Iniisip na maaari niya akong pilitin na mawalan ng lahat at gumala sa lansangan. Ngunit hindi niya alam na lihim kong pinlano ang lahat sa loob ng 8 taon. Naghihintay para sa eksaktong sandaling ito. Nang mabunyag ang katotohanan, napatulala siya. Hawak ko ang pulang-pula na divorce certificate. Ang aking palad ay nararamdaman pa rin ang gaspang ng selyo. Nakakalabas pa lang ang amoy ng bagong papel. Kasama ang ginaw ng pasilyo ng Quezon City Civil Registry ay nagpataas ng aking katinuan. Hindi ito ang uri ng katinuan pagkatapos ng pagluha hanggang sa huling patak, kundi ang katinuan ng isang taong nakaranas na ng napakaraming tahimik na gabi upang malaman kung saan siya nakatayo at kung paano siya dapat kumilos. Sa tabi ko, si Mateo, ang aking dating asawa. Si Mateo ay nakatayo ng tuwid, tulad ng isang estatwa na hinulma mula sa pagmamataas. Ngayon, sadyang isinuot niya ang kulay abong suit na pinakaayaw ko. Noong kami pa ay mag-asawa, sa tuwing isinusuot niya iyon, siguradong may problema, alinman sa isang pagpupulong ng pamilya kung saan pinupuna ang bawat salita ko, o isang partner party kung saan ako ay naging isang accessory lamang na nakatayo sa likuran niya. Ngumiti siya ng pilit, sinulyapan ako ni Mateo. Ang gilid ng kanyang labi ay nakakurba tulad ng isang malamig na gasgas. Dating mag-asawa, ang kanyang boses ay mababa, ngunit ang bawat salita ay bumaba tulad ng mga bato. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng daan. Hindi ako sumagot. Alam ko na kapag nagsalita siya ng ganoon, sa likod nito ay laging may matamis na pagputol. Isinuksok ni Mateo ang kanyang diborsyo certificate sa kanyang panloob na bulsa. Ang kanyang kilos ay mabagal, tulad ng pagtikim ng isang maliit na tagumpay. Pagkatapos, yumukod siya ng malapit. Ang kanyang mainit na hininga ay humagod sa aking mukha, ngunit ang kanyang mga salita ay malamig tulad ng yelo. Ang subsidiary card na hawak mo ay pinahinto ko kahapon. Lahat ng bank account na inirehistro mo ay kinansela ko na, at ang card na ginagamit ko sa paglipat ng allowance bawat buwan ay nakalock na rin. Tumingala ako. Ang dalawa kong daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng pulang papel. Ang sulok ng papel ay tumama sa aking balat. Masakit, sinubukan kong gawing sapat ang panginginig ng aking boses. Tulad ng isang babae nakakatanggalan lamang ng salbabida sa gitna ng ilog. Ano ang ginagawa mo? Bahagyang iniling ni Mateo ang kanyang ulo, na parang nakikinig sa isang katanungang napaka-inosente at nakakatawa. Ibig sabihin, mula ngayon, wala ka ng pera. Diretsahan siyang nagsalita, hindi umiiwas. Pinalitan ko na ang lock ng pinto ng villa. Pinakuha ko na ang katulong ng mga gamit mo at inihagis sa guardhouse ng subdivision. Ang bahay ng mga magulang mo sa Caloocan. Hindi ba iyon naisanla para bayaran ang utang ng kapatid mo 6 na buwan na ang nakakaraan? Narinig ko na pinipilit na sila ng bangko. Ang bawat salita ni Mateo ay hindi lamang isang atake sa akin, kundi isang paraan din niya upang ipasok ng malalim sa pinakamahina na bahagi ng aking pamilya. Ang aking mga magulang ay mga retiradong manggagawa na buong buhay na nag-ipon ng bawat sentimo. Ang aking kapatid ay may pabago-bagong negosyo, kung minsan ay nakikipagsosyo, kung minsan ay nauubusan ng pera, at sa huli ay isinangkot ang buong pamilya sa isang mortgage. Tahimik akong sinubukan na lutasin ang problema sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa hindi ko mahal ang aking mga magulang, kundi dahil nauunawaan ko na kung maaamoy ni Mateo ang kahinaan, gagawin niya itong panali. Lumayo ng isang hakbang si Mateo. Pinulupot ang kanyang mga braso. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mukha na parang tinitingnan ang isang bagay na malapit ng masira. Gusto ko lang makita kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Ngumiti siya ng bahagya, matutulog sa ilalim ng tulay o babalik sa bahay na malapit nang mawala at magkayakapan na umiiyak. Magmakaawa ka sa akin. Pagkatapos ay lumuhod siya.
Sino ang nakakaalam? Baka lumambot ang puso ko at bigyan ka ng kaunting pera para sa renta. Sapat upang mabuhay ka ng ilang buwan sa isang kwartong pinagtutulungan ng mga manggagawa. May ilang taong lumabas at pumasok, tumingin sa amin, pagkatapos ay huminto na parang karayom. Yumuko ako, bahagyang nanginginig ang aking balikat, na parang pinipigilan ang hikbi. Alam kong gusto ni Mateo ang pakiramdam na iyon. Gumon siya sa pagtingin sa iba na lumiliit sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit nagkamali siya. Hindi ako nanginginig dahil sa kawalan ng pag-asa. Nanginginig ako dahil ginagamit ko ang lahat ng aking lakas upang pigilan ang isang malamig na tawa na bumubula sa aking lalamunan. 8 taon. 8 taon bilang asawa. Natuto akong manatili ng tahimik kapag pinupuna, manahimik kapag pinutol, ngumiti kapag ininsulto. Akala ni Mateo na iyon ay pagiging masunurin. Hindi. Sinusukat ko ang bawat hininga niya. Inire-record ang bawat ugali, bawat kahinaan, bawat tao sa likod niya. Nagtiyaga ako tulad ng isang taong naglalakad sa dilim. Kinakatok ang bawat ladrilyo upang makahanap ng paraan palabas. Tumingala ako. Ang aking mga mata ay sapat na basa. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Tumawa si Mateo, na parang nakatanggap ng karagdagang kasiyahan. Iyan ang tinatawag na pagtuturo sa iyo ng katotohanan. Yumukod siya. Ang kanyang boses ay mas matalas. Ang katotohanan ay wala kang silbi kung wala ako. Tapos na ang mga papeles. Umalis ka na. Huwag kang tumayo rito at maging hadlang. Pagkatapos ay tumalikod siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na parang kakatapon lang ng isang sako ng basura sa basurahan. Nanatili akong nakatayo, nakatitig sa itim na Mercedes niya, na lumabas at sumama sa daloy ng trapiko sa EDSA hanggang sa mawala ang mga taillight. Noon lang ako nagpunas ng gilid ng aking mga mata. Kaunting basa lang na sadyang pilit kong inilabas. Hinila ko ang maliit na maleta sa tabi ko. Ang maleta ay gaanong-gaanong. Alam kong mayroon lamang itong ilang lumang damit, ilang walang kwentang bagay. Ang tunay na mahalaga, hindi kailanman hahayaan ni Mateo na kunin ko. Gusto niya akong mawalan ng lahat. Gusto niya akong magutom. Gusto niya akong bumalik. Lumabas ako ng gate. Naglakad ng kaunting distansya na parang isang taong hindi alam kung saan pupunta. Sa harap ng isang convenience store, kinuha ko ang ilang barya mula sa aking bulsa at bumili ng pinakamurang bottled water. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa aking lalamunan. Lalo pang nagpalinaw ng aking isip. Nararamdaman ko ang isang tingin na nakakabit sa aking likuran. Mas maingat si Mateo kaysa sa inaakala ko. May pinasubaybayan siya. Kinuha ko ang aking smartphone. Pinindot ang banking app na parang isang desperadong ugali. At aksidenteng ipinakita ang aking naguguluhang mukha. Nag-scroll ako sa aking contact list. Ang aking daliri ay huminto sa pangalan ni Mateo. Pagkatapos ay huminto ng mas matagal na parang nagpupumiglas. Hindi ako tumawag. Huminga ako. Hinila ang maleta at tumayo. Alam kong sa isang lugar, may nagre-record ng sandaling ito. Ipapasa nila sa kanya na malapit na akong bumigay. Bumaba ako sa metro station. Sumakay sa tren sa maraming istasyon. Umalis sa mga nagkikinangang gusali ng sentro. Patungo sa isang lumang boarding house sa labas ng lungsod. Hindi ako umuwi sa mga magulang ko. Hindi ko kaya. Kung malaman ni Mateo na humingi ako ng tulong sa pamilya ko, gagamitin niya sila bilang mga hostage. Kumatok ako sa pinto ng isang maliit na silid sa ground floor. Bumukas ang pinto at si Chloe, ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, ang lumabas. Pagkakita niya sa akin na may dala kong maleta, agad na namula ang mata ni Chloe. Hinila niya ako papasok. Mahigpit na hinawakan ang aking balikat na parang takot na matunaw ako. Diyos ko, Angel, totoo bang naghiwalay na kayo? Nanginginig ang boses ni Chloe. Pinalayas ka na ba niya? Wala siyang iniwan sa iyo? Inilapag ko ang maleta. Niyakap si Chloe ng mabilis. Hinaplos ko ang kanyang likod na parang inaalo. Huwag ka nang umiyak. Tiningnan ako ni Chloe na may halong galit at takot. Huwag kang umiyak? Ano ang plano mo? Walang trabaho,
walang pera, 8 taon ka nang nasa bahay. Paano ka mabubuhay? Umupo ako sa lumang kahoy na upuan. Tinanggap ang mainit na tubig na inabot ni Chloe. Ang init ay nagpakalma sa aking mga palad. Tiningnan ko si Chloe sa mata, dahan-dahan at malinaw na nagsalita. Ang aking boses ay kalmado na napatigil maging si Chloe. May matutuluyan ako. Napatulala si Chloe. May matutuluyan ka? Angel, huwag mong pilitin. Binuksan ko ang aking lumang handbag. Ang bag na suot ko sa loob ng 1 taon. Ang mga sulok ay sira-sira. Inabot ko ang aking kamay sa pinakamalalim na lining, kung saan ang tahi ay tinahi ko ng isang napakaliit na tusok. Sa loob nito ay may lumang Nokia na telepono. Inilabas ko ito at inilagay sa mesa na parang naglalabas ng isang lihim na matagal nang natutulog. Pinindot ko ang power button at ang maputlang asul na screen ay umilaw. Pinindot ko ang tanging quick dial button. Ang tawag ay agad na sinagot. Isang maayos at malinaw na boses ng babae. Ate Angel, maayos ba ang lahat? Tiningnan ko muli ang pulang divorce certificate sa aking kamay. Pagkatapos ay tumingin ako sa labas ng pinto na parang nakikita pa rin ang anino ng Mercedes na kakatapos lamang umalis. Ang sulok ng aking labi ay ngumiti. Walang init. Maayos. Ang bawat salita ko ay magaang tulad ng hangin, ngunit matigas tulad ng bato. Opisyal nang nagsisimula ang plano ng muling pagkabuhay. Ipaalam sa lahat ng kontak na sumunod sa schedule. At tandaan ang isang bagay. Hayaan siyang maniwala na bumabagsak ako sa pinakamababa dahil napatulala siya. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero. Angel, ikaw, binaba ko ang tawag. Isinilid muli ang Nokia sa dating lugar nito at isinara ang bag na parang nagsasara ng isang pinto. Hinarap ko si Chloe at ngumiti ng napakaliit, sapat upang maintindihan niya na hindi na ito isang ordinaryong diborsyo. Chloe, mahina. Mula ngayon, bago ako makipag-ugnayan sa iyo, huwag mo akong hanapin. Huwag mong sabihin kahit kanino na nakita mo ako, lalo na sa mga magulang ko at sa pamilya ni Mateo. Nabuka ang bibig ni Chloe. Namamasa ang mga mata. Takot ako para sa iyo. Tumango ako. Takot din ako. Ngunit ang takot ay hindi nangangahulugang paghinto. Tumayo ako. Hinila ang magaan na maleta. Bago ako lumabas ng pinto, huminto ako ng isang sandali. Sa aking puso, isang malamig na hangin ang dumaloy sa aking gulugod. Ngunit hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa pakiramdam. Sa wakas, dumating na ang oras. Lumingon ako at tiningnan si Chloe sa huling pagkakataon. Salamat sa pagiging kasama ko. Sabi ko, malapit na ang bagyo. Lumabas ako, sumama sa ingay ng mga sasakyan at amoy ng alikabok ng Maynila sa hapon. Lumiko ako sa ilang eskinita. Sadyang dumaan sa mga lugar na may kamera upang maitala nila ang larawan ng isang babae na kakatapos lamang maghiwalay na humihila ng maleta ng mag-isa. Nang sigurado akong walang direktang sumusubaybay sa akin. Huminto ako sa isang sulok, kinuha ang Nokia at nagpadala ng maikling mensahe. Na-activate na ang target. Panatilihin ang mahirap na imahe. Panatilihin ang psychological pressure. Huwag ipahalata ang ritmo. Isinilid ko ang telepono. Huminga ng malalim. Gusto ni Mateo na makita kung paano ako mabubuhay ng walang pera. Sige, ipapakita ko sa kanya. Ngunit bago pa niya malaman, siya mismo ang mawawalan ng daan. Hindi ako pumunta sa apartment na inihanda ko na noong gabing iyon. Kung may pinasubaybayan si Mateo, kailangan kong ipakita sa kanila ang eksaktong gusto niyang makita. Isang babae, nakakatapos lang maghiwalay, walang pera, walang suporta, na nahihirapan na humanap ng makakapitan. Pinili kong umupa ng isang silid sa isang malalim na eskinita sa Tondo, kung saan ang renta ay mahigit 1,000 lang kada buwan. Ang mga dingding ay nagbabakbak, ang pinto ng bakal ay kinakalawang. Ang pasilyo ay napakadilim, na kailangan mong dahan-dahanin ang bawat hakbang. Ang silid ay wala pang 10 metro kuwadrado, isang lumang bakal na kama, isang plastik na mesa na may pilay na paa,
at isang lumang bentilador na umikot ng may ingay. Ang banyo ay shared sa dulo ng pasilyo. Sa tuwing pupunta ka, kailangan mong magdala ng tsinelas at kaunting tapang. Inilapag ko ang maleta, luminga sa paligid. Ang amoy ng amag ay bahagyang nagpakilabot sa akin, ngunit maingat kong nilatag ang sapin, pinunasan ang mesa, at binuksan ang bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Alam kong sa isang lugar, may kamera na nagre-record ng eksenang ito. Isang babae na wala nang natitira, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kaayusan. Sa kanilang mga mata, iyon ay walang kwentang pagpupumilit. Sa aking mga mata, iyon ay ritmo. Ang bawat aksyon ay dapat na sapat na natural at sapat na nakakumbinsi. Kinabukasan, isinuot ko ang isang lumang kamiseta, kupas na maong, walang make-up, at nakapusod. Nagpunta ako sa isang maliit na counseling center sa Quezon Avenue. Sa harap ng reception, medyo paos ang boses ko, umiiwas ang tingin. May appointment ako. Angel ang pangalan. Umupo ako sa isang saradong silid na kaharap ng isang babaeng propesyonal na nagngangalang Cherry. Ikwinento ko ang isang bersyon ng katotohanan na maingat na pinili, 8 taon ng pamumuhay sa ilalim ng kontrol sa pananalapi. Pinabababa ang tingin, pinutol ang mga relasyon, mababa ang tiwala sa sarili, at nawalan ng direksyon. Hindi ako ganap na nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi ang lahat. Nakinig at sumulat si Cherry. Nararamdaman mo ba na nawalan ka ng tiwala sa sarili? Tiningnan ko ang aking mga kamay, bahagyang tumango. Oo. Ang aking boses ay sapat na mahina. 1 oras ang counseling session. Pagkatapos, nakatanggap ako ng sertipiko na nagpapatunay na ako ay nasa counseling. Ang papel na iyon ay hindi lamang takip para sa aking 8 taon ng kawalan ng laman sa aking record, kundi isa ring kalasag. Kung kinakailangan, gagamitin ko ito upang ipaliwanag ang aking buhay bilang may bahay sa isang makatwiran at kaawa-awang paraan. Noong hapong iyon, pumunta ako sa isang karinderya at umorder ng pinakamurang bahagi. Dahan-dahan akong kumain. Paminsan-minsan ay tinitingnan ang aking telepono na parang naghihintay ng mensahe. Alam kong ang mga larawang ito ay ihihinto. Kumakain si Angel ng Glass 25 na pagkain. Naghahanap ng trabaho si Angel. Mukhang pagod si Angel. Nang gabing iyon, sa aking silid, kinuha ko ang aking Nokia. Maayos ba ang lahat? Agad na dumating ang mensahe. Patuloy pa rin ang pagsubaybay ng koponan. Naitala na nila ang iyong paghahanap ng trabaho at pagpapayo. Mukhang nasisiyahan siya. Bahagya akong ngumiti. Ang pagiging nasisiyahan ay mabuti. Kapag naniniwala ang isang tao na kontrolado niya ang sitwasyon, siya ay magpapabaya. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang medium-sized na kumpanya ng media sa Ortigas. Inanyayahan nila ako para sa isang panayam, para sa posisyon ng executive assistant. Hindi ako nag-apply doon. Alam kong ito ay isang pagsubok. Gusto ni Mateo na makita kung paano ako magre-react sa isang mas magandang oportunidad kaysa sa aking kasalukuyang sitwasyon. Pero, pumunta pa rin ako. Kinabukasan, pinili ko ang pinakamaayos na damit sa aking maleta, ngunit hindi bago. Nag-makeup ako ng bahagya. Tinakpan ang mga dark circles, ngunit pinanatili pa rin ang medyo payat na hitsura. Sa silid ng panayam, 2 lalaki ang nagtanong. Nang matalim, 8 taon ka nang walang trabaho. Kailangan namin ng taong may tuloy-tuloy na karanasan. Yumuko ako. Mahina ang boses. Nauunawaan ko. Umaasa lang ako na magkaroon ng pagkakataong makapagsimula muli. Sadyang binigyang diin ko ang salitang umaasa. Sumagot ako ng tama ngunit hindi naman napakatalino. Nagpakita ako ng ilang pag-aalinlangan. Alam kong ang ulat na ipapadala kay Mateo ay magiging mababang kakayahan ni Angel. Kulang sa tiwala sa sarili. Mahirap makipagkumpetensya. Natapos ang panayam sa isang formal na pagkamay. Lumabas ako ng gusali. Ang sikat ng araw sa Maynila ay bumaba sa aking mukha. Huminto ako sa hagdan. Kinuha ang Nokia. Matagumpay ang pagsubok. Nagpadala siya ng tao. Ang linya ng komunikasyon na iyon
ay konektado sa kumpanya ni Mateo, patuloy na mangolekta. Noong gabing iyon, tumawag ang nanay ko. Angel, totoo ba talagang naghiwalay na kayo? Nanginginig ang boses ng nanay ko sa telepono. Naririnig ko pa ang tunog ng bentilador sa likod niya. Opo, tumawag po ang pamilya niya at sinabing wala akong pakialam. Sabi nila, wala na akong matutuluyan. Mahigpit kong hinawakan ang telepono. Nanay, maayos po ako. Nasa kaibigan po ako. Nanay, may 2,000 pa po ako. Padala ko po sa inyo. Sumikip ang dibdib ko. Buhay ang mga magulang ko sa maliit na pensyon. Para sa kanila, hindi maliit ang 2,000. Nanay, hindi na po kailangan. Angel, huwag kang magpanggap na mayabang. Huminga ako ng malalim. Nanay, pakinggan niyo po ako kahit minsan. Huwag na po kayong tumanggap ng tawag mula sa pamilya niya. Kung may sabihin sila tungkol sa pera, sabihin niyo po na kailangan niyo ng oras. Huwag po kayong pumirma ng anumang papel. Nanahimik ang nanay ko ng matagal. Ano ang gagawin mo? Tumingin ako sa kisame ng aking silid. Ang batik ay parang isang kulay abong mapa. Magpapatuloy akong mabuhay. Binaba ko ang telepono, sumandal sa dingding. Kung iniisip ni Mateo, nasusuko ako kapag narinig ko ang pag-aalala ng mga magulang ko. Nagkamali na naman siya. Dahil sa aking mga magulang, lalo akong hindi dapat magkamali. Makalipas ang 1 linggo, ang unang balita tungkol sa proyekto na pinuhunan ni Mateo ay nagsimulang kumalat sa komunidad ng negosyo. Isang maikling artikulo sa isang financial forum ang nagtanong tungkol sa legalidad ng lupaing pagtatayuan ng pabrika. Mabilis na tinanggal ang artikulo ngunit sapat na upang mag-usap-usap ang ilang maliliit na investor. Nabasa ko ang balita sa aking smartphone na nakalock ang bank account. At kalmado ang aking kalooban. Hindi ako ang nagpakalat ng balita. Alam ko lang nalilitaw ito sa tamang oras. Noong gabing iyon, sa aking 10 metro kuwadrado na silid, umupo ako sa bakal na kama, binuksan ang lumang laptop, at ang maputlang asul na ilaw ay tumama sa aking mukha. Sinuri ko muli ang bawat contact, daloy ng pera, kontrata, at tagapamagitan. Lahat ay parang mga nakahandang piraso ng ahedres, naghihintay lang ng bahagyang tulak. Hindi ako masyadong natulog. Ngunit hindi ako pagod. Kinabukasan, nagpunta ako sa palengke para bumili ng murang gulay sa huling bahagi ng araw. Tumawad ako ng ilang libong piso, sadyang medyo malakas ang boses. Ngumiti ang tindera ng may awa. Hinayaan ko silang kaawaan ako. Ang awa ang pinakamagandang takip. Noong hapon, hindi inaasahan kong nakasalubong ko si Aling Minda, ang nanay ni Mateo, sa harap ng isang beauty parlor sa Quezon City. Lumabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakasuot ng makinang na gamo na barot saya at ang kanyang buhok ay makintab na nakakakurbada. Pagkakita sa akin na may dala akong murang gulay, huminto siya. Ang kanyang tingin ay dumaloy mula ulo hanggang paa. Naku, Angel? Matinis ang boses niya. Ang dating manugang ko pala ito? Nagbulungan ang kanyang mga kaibigan. Yumuko ako ng tahimik. Narinig ko, pinalayas ka raw sa bahay ni Mateo? Hindi ako sumagot. Kinuha ni Aling Minda, mula sa kanyang bag, ang 100 na papel at inabot sa harap ko na parang nagbibigay ng limos. Kunin mo, bumili ka ng disenteng damit. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin. Tiningnan ko ang pera. Pagkatapos ay siya. Dahan-dahan ang tibok ng puso ko. Hindi ako dapat maging masyadong malakas at hindi rin masyadong mahina. Bahagya akong tinulak ang kanyang kamay. Salamat po, pero hindi ko po tatanggapin. Mahina ang boses ko ngunit malinaw. Hindi ko po kailangan ang pera ng pamilya ninyo. Biglang nanigas ang hangin sa paligid ng ilang segundo. Napatulala si Aling Minda. May bahid ng galit sa kanyang mukha. Yumuko ako bilang pagbati at umalis. Alam kong ang eksenang iyon ay ikukuwento kay Mateo sa hapunan. Iisipin niya na matigas ang ulo ko at mayabang. Lalo siyang maniniwala na ako ay mahina, na mayroon lamang akong kaunting marupok na pagpapahalaga sa sarili.
Iyon mismo ang gusto kong paniwalaan niya. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe. Narinig niya ang nangyari sa beauty parlor. Tumawa siya. Inilapag ko ang telepono, tumingin sa makitid na bintana kung saan ang ilaw ng kalye ay nagbibigay ng isang maputlang dilaw na sinag. Tumawa ka pa. Tumawa ka pa ng kaunti. Humiga ako sa bakal na kama. Nakabukas ang mga mata sa dilim. Ang aking mahirap na pagpapanggap ay nagsisimula pa lamang. At kapag natapos ang palabas, hindi ako ang mawawalan ng lahat. Pagkatapos ng pakikipagtagpo kay Aling Minda sa beauty parlor, lahat ay nangyari ayon sa aking hula. 3 magkakasunod na araw, nagpalit ng shift ang mga taga-masid, ngunit hindi nagpalit ng paraan. Isang kulay abong motorsiklo ang karaniwang nakaparada sa halos 20 metro ang layo mula sa aking boarding house. Ang lalaki ay nakasuot ng helmet, hawak ang telepono na parang nag-i-scroll sa balita. Hindi ko siya direktang tiningnan. Dumaan lang ako, hawak ang tela na bag na may gulay. Bahagyang nakayuko ang aking likod at hindi nagmamadali ang mga hakbang. Kailangan kong paniwalaan nila na nagpupumiglas lang ako upang mabuhay. Ngunit kasabay ng pagpapanggap na iyon, may isa pang ritmo na tahimik na gumagala sa ilalim ng tubig. Nagsimula akong tumanggap ng maliliit na trabaho online. Pagsasali ng mga dokumento, pananalapi, pag-edit ng mga ulat, pagsusuri, pagsuporta sa paggawa ng mga proposal sa pamumuhunan para sa ilang startup. Hindi lumalabas ang pangalan ko kahit saan. Lahat ng bagay ay ipinapasa sa isang intermediate account na nakapangalan kay Chloe. Hindi marami ang pera, ngunit sapat upang mapanatili ko ang aking pamumuhay at mas mahalaga, upang hindi ako maging emosyonal. Sa gabi, sa aking 10 metro kuwadrado na silid, umupo ako sa harap ng laptop at ang puting ilaw ay tumama sa plastik na mesa. Binuksan ko ang file tungkol sa proyekto na pinuhunan ni Mateo. Isang industrial park sa Laguna ang ipinagmamalaki bilang isang ginintuang pagkakataon para sa dayuhang pamumuhunan. Sa labas, lahat ay mukhang maganda. Ngunit nang suriin ko ng mas malalim, nakita ko ang pamilyar na mga butas. Hindi kumpleto ang mga permit sa pagbabago ng paggamit ng lupa. Isang subsidiary na kumpanya ang nakapangalan sa isang tagapamagitan na may kasaysayan ng utang sa buwis. At lalo na, isang dayuhang kasosyo na dating nasangkot sa mga legal na pagtatalo sa Singapore. Hindi ako ang nagpakalat ng balita. Ako lang ang nakakaalam kung saan kailangang hawakan. Pagkalipas ng 1 linggo, nakatanggap ako ng email mula sa isang kilalang pribadong equity fund sa Maynila. Ang nagpadala ay ang assistant ni Ginoong Ben Lim, ang chairman ng pondo. Sinabi nila na nakita nila ang isang analysis na isinulat ko ng anonymous sa isang freelance platform at gusto nila akong makilala upang talakayin pa. Nabasa ko ang email ng 3 beses. Hindi bago sa akin ang pangalan ni Ginoong Ben Lim. Kilala siya sa kanyang pagiging malamig. Bihira lumitaw sa media. Ngunit may malakas na boses sa mundo ng pananalapi. Kung makapasok ako sa kanyang bilog, mas mapapalapit ako sa sentro ng laro. Alam kong maaaring ito ay isang tunay na pagkakataon. Ngunit maaari rin itong isa pang patibong ni Mateo. Sumagot pa rin ako. Mapagpakumbaba ang tono. Kinumpirma ang appointment sa gusali ng opisina sa Ayala Avenue. Kinabukasan, hindi na ako nakasuot ng lumang damit. Pinili ko ang isang simpleng puting blusa, isang fitted na itim na pantalon, at nakapusod ang aking buhok. Hindi masyadong kapansin-pansin ngunit sapat na disente. Tumayo ako sa harap ng salamin sa aking silid. Tiningnan ang aking mga mata. Wala na roon ang payat na itsura na pinilit kong gawin sa nakalipas na 2 linggo, kundi puro konsentrasyon lamang. Ang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng investment fund ay mahigit 30 palapag at ang asul na salamin ay sumasalamin sa kalangitan. Pumasok ako sa lobby. Ang mahinang amoy ng pabango at ang tunog ng high heels ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Idinala ako ng elevator sa 32nd palapag. Sa bawat palapag na dumadaan,
Bumabagal ang tibok ng puso ko. Hindi ako dapat manginig. Bumukas ang pinto ng meeting room. Ang lalaki na nakaupo sa dulo ng mesa ay hindi masyadong matanda. Mga 40s, nakasuot ng dark blue suit, at ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi siya agad tumayo upang makipagkamay. Tiningnan lang niya ako ng ilang segundo na parang sinusukat. Ginoo Angel. Ang kanyang boses ay malalim at maikli. Opo, lumapit ako at inilagay ang mga dokumentong inihanda ko sa mesa. Narinig ko na mayroon kayong sariling pagsusuri sa proyekto ng Industrial Park sa Laguna. Bahagya akong tumango. Mayroon akong ilang personal na obserbasyon. Sumenya si Ginoong Ben Lim na umupo ako at magsalita. Walang mahahabang pagbati. Binuksan ko ang aking laptop at iprinisenta ang bawat punto. Maluwag na istruktura ng legal, panganib ng kasosyo. Posibleng paghinto ng cash flow kung aatras ang dayuhang investor. Hindi ako nagpalaki-laki ng kwento. Nagbigay lang ako ng datos at maikling conclusion. Hindi siya nagputol ng salita. Paminsan-minsan lang siya nagtanong ng isang napaka-espesipikong tanong. Kung kayo ang tagapamahala ng pondo, ano ang gagawin nyo? Direkta ko siyang tiningnan. Pansamantala kong ipapatigil ang pagpapalabas ng pondo. Hihilingin ng independenteng legal na pagsusuri. At maglalagay ng mga probisyon para protektahan ang kapital bago pumirma ng anumang pangmatagalang commitment. Nanahimik ang meeting room ng ilang segundo, bahagyang tumango si Ginoong Ben Lim. Saan ka nagtrabaho dati? 8 taon na akong nasa bahay. Diretsahan kong sinabi. Bago iyon, nagtatrabaho ako bilang analyst para sa isang kumpanya ng brokerage. Tiningnan niya ako ng mas matagal. Bakit ka huminto? Huminto ako ng isang sandali. Dahil nagpakasal ako. Hindi na siya nagtanong pa. Tila nauunawaan na ng kanyang mga mata. Ang higit pa sa aking sinabi, halos 1 oras ang ginugol sa pulong. At nang tumayo ako upang umalis, sinabi ni Ginoong Ben Lim ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Hindi ko pinahalata ang aking pagkabigla. Sa anong posisyon? Sa simula, bilang isang independent analytical consultant. Isang 3 buwang kontrata. Kung magaling ka, mag-uusap tayo ulit. Sapat na ang trebuan upang makapasok ako ng malalim sa network ng impormasyon. Sapat upang maabot ang mga dokumento na hindi ko kailanman maaabot sa normal na sitwasyon. Sumasang-ayon ako. Sagot ko. Kalmado ang boses. Bahagya siyang ngumiti. Kung gayon, magsisimula tayo sa susunod na linggo. Nang umalis ako sa gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa Ayala Avenue, Makinang. Dahan-dahan akong naglakad, na parang isang taong kakatapos lang ng isang ordinaryong panayam. Ngunit sa aking puso, isang pinto ang bumukas. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid. Tulad ng dati, dinalaw ko pa rin ang karinderya, nagbayad pa rin ng barya, at dumaan pa rin sa kulay abong motorsiklo. Hinayaan ko pa rin silang makita na hindi ako nagbago. Ngunit noong gabing iyon, nang manahimik ang silid, binuksan ko ang Nokia. Nagsisimula ang phase 2. Agad na dumating ang tugon. Naintindihan. Sumandal ako sa pader. Iniisip ang mga mata ni Ginoong Ben Lim. Hindi siya madaling magtiwala sa kahit sino. Pinili niya ako dahil nagbigay ako ng halaga. Hindi dahil sa awa. Iyon ang nagbigay sa akin ng higit na katiyakan kaysa sa anumang pampatibay loob. 2 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng balita. Ipinagmamalaki ni Mateo sa mga kasosyo na malapit nang matapos ang malaking pamumuhunan para sa proyekto sa Laguna. Nagtitiwala siya. Bahagya akong ngumiti. Mabuti ang pagiging tiwala sa sarili. Kapag ang isang tao ay nasa tuktok ng pagtitiwala sa sarili, hindi nila gaanong tinitingnan ang mga bitak sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumayo ako at lumabas sa makitid na balkonahe sa dulo ng pasilyo ng boarding house. Ang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng usok ng sasakyan at mga tawanan mula sa malayo. Tumingala ako sa kalangitan ng Maynila, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagpaputla sa mga bituin. 8 taon akong nasa likod ni Mateo. Tahimik na nagmamasid kung paano siya pumirma ng mga kontrata, kung paano niya hinaharap ang mga krisis,
kung paano siya naniniwala sa kapangyarihan ng pera. Hindi siya kailanman naniwala sa pagtitiyaga. Samantalang ako, mayroon akong napakaraming pagtitiyaga. Sa susunod na linggo, araw-araw akong aakyat sa 32 palapag. Babasa ako ng mga ulat na ayaw ni Mateo na basahin nang maingat ng sinuman. Makikita ko ang totoong mga numero sa likod ng makintab na harapan. At kapag dumating ang oras, isang maliit na tulak lang at ang buong tore ng kanyang pagtitiwala sa sarili ay yayanigin. Bumalik ako sa silid, isinara ang pinto. Ang palabas ng kahirapan ay kailangan pa ring magpatuloy. Ngunit sa likod ng entablado, nakapasok na ako sa ibang silid kung saan mas maliwanag ang mga ilaw at muling inaayos ang mga piraso ng ahedres. Sa unang linggo ko sa 22 palapag, lahat ay nangyari na parang isang tumpak na makina. Hindi maingay ang opisina ng investment fund ni Ginoong Ben Lim, tulad ng ibang kumpanya ng pananalapi. Dito, mahina ang usapan ng mga tao, mahina ang tunog ng keyboard, at mas tinitingnan nila ang screen kaysa sa isa't isa. Ang kapaligiran ay tense, ngunit hindi magulo. Nagustuhan ko iyon. Ako ay inilagay sa isang desk malapit sa salaming bintana nakatanaw sa Ayala Avenue. Mula dito, ang lungsod ay mukhang maliit. Ang matatayog na gusali ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga sasakyan ay parang mga naglilipatang kulay. Sinabihan ko ang sarili, huwag mong hayaang malasing ako sa tanawin na ito. Hindi ako nandito upang tignan ang tanawin. Sa pangalawang araw, isinama ako sa isang internal na pulong tungkol sa investment portfolio na ilalabas sa susunod na quarter. Ang proyekto ng Industrial Park sa Laguna ay nasa 3 posisyon sa listahan. Nang lumabas ang slide sa screen, nakita ko ang logo ng kumpanya ni Mateo na malinaw na lumabas, kasama ang mga promising growth numbers. Isang miyembro ng analytical team ang nagsalita. Ang foreign capital ay preliminaryong nakatuon. Kung papasok tayo ng maaga, ang inaasahang kita ay napakabuti. Hindi ako agad nagsalita. Naghintay ako hanggang sa lumingon si Ginoong Ben Lim. Angel, ang iyong opinion. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Malinaw kong naramdaman ang tibok ng puso ko. Ngunit ang aking boses ay pare-pareho pa rin. Iminumungkahi ko na ipagpaliban ang pagpapalabas ng pondo ng 2 linggo pa. Nanahimik ang meeting room. Kailangan kong muling suriin ang legalidad ng lupa at ang profile ng dayuhang kasosyo. Ikinunot ng noo ng isa pa. Sinuri na namin. Tumango ako. Normal na pagsusuri. Gusto ko ng mas malalim na pagsusuri. Hindi na nagtanong pa si Ginoong Ben Lim. Maikli lang siyang nagsabi, bigyan si Angel ng 2 linggo. Sapat ang desisyong iyon upang magkaroon ako ng espasyo para kumilos. Nagsimula akong magtrabaho na parang isang taong hindi kailanman nagpahinga ng 8 taon. Tumawag ako sa mga dating kontak sa legal community. Hiniling sa kanila na suriin ang mga dokumento ng paglilipat ng lupa. Naghahanap ako ng isang eksperto na nagtrabaho sa Singapore upang magtanong tungkol sa dayuhang kasosyo. Bawat maliit na impormasyon ay maingat kong itinala. Isinasaayos sa mga layer na parang nagbabalat ng sibuyas. At pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga bitak. Ang dayuhang kasosyo ay dating kinasuhan dahil sa pagtatago ng utang. Ang legal na dokumentasyon ng lupa ay hindi pa kumpleto sa pagbabago ng layunin ng paggamit. Ngunit ang kumpanya ni Mateo ay lubos nang nagpo-promote na parang tapos na ang lahat. Pinakamahalaga, isang subsidiary na kumpanya ang nakapangalan sa isang tagapamagitan na may malabong koneksyon sa pananalapi sa isang individual na dating inimbestigahan sa buwis. Umupo ako sa harap ng screen. Tinitingnan ang lumalabas na datos. Hindi mayabang, kundi may katiyakan lamang. Hindi tanga si Mateo. Alam niya na may panganib, ngunit naniniwala siya na makokontrol niya ito. Lagi siyang naniniwala na ganoon. Sa gabi, bumabalik pa rin ako sa lumang boarding house. Dumarayo pa rin ako sa karinderya. Nakasuot pa rin ng simpleng damit. Nandoroon pa rin ang tagamasid. Ang kulay abong motorsiklo ay nakaparada ng ilang 10 metro ang layo mula sa akin.
Hinayaan ko silang makita na nagtatrabaho ako sa isang maliit na kumpanya. Malapit doon, sadyang pinili ang isang kanto upang isipin nila na pansamantala lang akong nagtatrabaho sa opisina. Ngunit mula Lunes hanggang Biyernes, umakyat ako sa 22 palapag. Pagkalipas ng isang linggo, lumabas ang pangalawang artikulo tungkol sa proyekto sa Laguna sa isang financial news website. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang anonymous forum. Nagtanong ang artikulo tungkol sa transparency ng istruktura ng kapital. Walang conclusion. Nag-iwan lang ng mga pahiwatig. Ngunit sa mundo ng pananalapi, ang pahiwatig ay sapat na upang maging maingat ang marami. Noong hapong iyon, habang sinusuri ko ang isang kontrata, nag-vibrate ang telepono ko, hindi kilalang numero. Sinagot ko, Angel, matamlay at matalim ang boses ni Mateo. Tumahimik ako ng isang sandali at sumagot. Oo, narinig ko na bumalik ka sa trabaho. Ngumiti ako, kahit hindi niya nakikita. Kailangan kong mabuhay. Tumawa siya ng sarkastiko. Saan ka nagtatrabaho? Isang maliit na kumpanya? Pansamantala, maikli kong sagot. Okay ka ba pa rin? Ang tanong ay parang pag-aalala ngunit may halong pag-usisa. Okay, sabi ko. Tumawag ka lang para tanungin iyon, nanahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo. Angel, bumaba ang boses niya. Ang proyekto sa Laguna. Wala kang kinalaman, di ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi ko pinahalata. Ano ang kinalaman ko? Ngumiti ako ng bahagya. Nag-aalala pa nga ako sa renta. Walang sinabi pa si Mateo. Binaba niya ang tawag. Inilapag ko ang telepono. Tiningnan ang screen ng laptop. Kung gayon, nagsimula na siyang amuyin ang kaguluhan. Mabuti, ngunit hindi sapat. Pagkalipas ng 2 araw, natapos ko ang internal na ulat na ipinadala kay Ginoong Benlim. Ipinakita ko ng malinaw ang bawat panganib. Kasama ang mga rekomendasyon. Kung pansamantalang ihinto ang investment fund, maraming iba pang pondo ang susunod. Ang daloy ng kapital ay maaaring bumagal, na nagbibigay ng pressure sa liquidity sa kumpanya ni Mateo. Nang matapos basahin ni Ginoong Benlim, hindi siya nagpakita ng maraming emosyon. Alam mo ba na kung lalabas ang ulat na ito, marami ang magagalit? Alam ko kung bakit ka interesado sa proyektong ito. Direkta ko siyang tiningnan. Dahil hindi ko gusto ang mga bitak na tinatakpan ng salamin. Tiningnan niya ako ng mas matagal. Marahil ay nauunawaan niya na ang sagot na iyon ay hindi lang tungkol sa pananalapi. Sa katapusan ng linggo, naglabas ng internal na abiso ang investment fund na pansamantalang ipagpaliban ang paglabas ng pondo para sa proyekto sa Laguna upang hintayin ang karagdagang pagsusuri. Mabilis na kumalat ang balita na ito sa komunidad ng negosyo at ang ilang pondo ay nagsimulang maging mas maingat. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng balita. Nagagalit si Mateo sa pulong. Sabi niya, may naglalaro ng masama. Umupo ako sa bakal na kama. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa nagbabakbak na dingding. Naaalala ko ang mukha niya. Kapag nagagalit, kunot noo, hinahampas ang mesa. Sa loob ng 8 taon, nakita ko na siyang magalit ng maraming beses, ngunit iba ito. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung sino ang nagtutulak. Nag-vibrate na naman ang telepono. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ano ang ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Isa pang mensahe. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kapag nagsimulang mag-text ang isang Maninila sa gabi, ibig sabihin ay nawawalan siya ng pasensya. Pinatay ko ang ilaw, humiga at tiningnan ang madilim na kisame. Hindi ako nasisiyahan. Nararamdaman ko lang na ang lahat ay nangyayari sa tamang ritmo. Kinabukasan, nagpunta pa rin ako sa palengke para bumili ng murang gulay. Tumawad pa rin ako ng ilang libong piso. Nandoroon pa rin ang taga-masid. Hindi pa rin nila alam na ang bawat simpleng umaga na ito ay isang patong lamang sa labas ng isang bitak na lumalawak. Noong linggo ng hapon, nakatanggap ako ng pribadong appointment kay Ginoong Benlim. Hindi sa malaking meeting room, kundi sa kanyang sariling opisina.
Alam mo ba na hinahawakan mo ang isang taong napakatapang? Tanong niya nang umupo ako. Alam kong ang kumpiyansa ay kung minsan ay kasama ng kapahamakan. Tumango ako at ang kapahamakan ay kasama ng pagbagsak. Tiningnan niya ako, mas matalas ang mga mata. Hindi mo lang gustong protektahan ang investment fund, di ba? Tumahimik ako ng isang sandali at pagkatapos ay nagsalita ng totoo. Ayoko nang may iba pang maging biktima ng kapahamakang iyon. Hindi na siya nagtanong pa. Susubaybayan ko ng malapit ang proyektong ito, sabi niya. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho. Nang umalis ako sa ika, 32 palapag. Alam kong nakagawa ako ng isa pang hakbang. Ang mga bitak sa ilalim ng salamin ay lumabas na. Kailangan lang ng karagdagang presyon at masisira ang salamin na iyon. Nang gabing iyon, tumayo ako sa harap ng pinto ng aking silid, nakatanaw sa gabi. Gusto ni Mateo na makita kung paano ako mabubuhos ng walang pera, ipapakita ko sa kanya. Ngunit ang makikita niya ay hindi ang aking paghihirap, kundi ang mga bitak na kumakalat sa buong imperyo na itinayo niya. Nagsimula akong maramdaman nang malinaw ang pagbabago sa kapaligiran simula sa simula ng linggo. Sa ika-22 palapag, humaba ang mga pulong, naging mas marami ang mga email, at sa labas, sa mundo ni Mateo, hindi na balita lang ang mga senyales ng kaguluhan. Kinabukasan, Lunes, pagpasok ko pa lang sa opisina, nagring na ang telepono. Angel, sa opisina ko, maikli ang boses ni Ginoong Benlim. Inilagay niya sa harap ko ang isang stack ng mga dokumento. Nagsisimula ng mahirapan ang cash flow ng kabilang kumpanya, sabi niya. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan. Naiintindihan ko na kumpanya iyon ni Mateo. 2 komersyal na bangko ang humingi ng karagdagang collateral. Mabilis kong binuksan ang mga pahina. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nang pansamantalang ipagpaliban ng pondo ni Ginoong Benlim ang pagpapalabas ng pondo, sumunod ang isa pang pondo. Naging mabagal ang nakatalagang kapital, samantalang kailangan pa ring bayaran ang mga gastos sa paglilinis ng lupa at legal. Nagsimulang humingi ng mas maagang bayad ang ilang mga supplier kaysa sa inaasahan. Sa tingin mo, kaya nilang itama ang problema? Tanong ko. Sumandal si Ginoong Benlim sa kanyang upuan. Kung may karagdagang kapital mula sa dayuhang kasosyo, siguro. Ngunit kung ang kasosyo na iyon ay nasa ilalim din ng pressure, hindi niya tinapos ang pangungusap. Naintindihan ko, ang pressure sa liquidity ay parang isang maliit na bitak sa dingding. Sa simula, walang pumapansin, ngunit kung matagal nang tumagos ang tubig, babakbak ang buong dingding. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng balita. Naghahanap si Mateo ng mabilis na pautang. Sabi niya, kailangan lang niyang malampasan ang buwan na ito at magiging maayos ang lahat. Tiningnan ko ang screen. Hindi nag-iba ang aking kalooban. Dati ay mahusay si Mateo sa paghawak ng pera. Mayroon siyang koneksyon, reputasyon, at tiwala sa sarili na nagpapaniwala sa maraming tao. Ngunit ang reputasyon ay parang stock. Kapag nanghina ang tiwala, mas mabilis bumaba ang halaga kaysa sa inaakala ng mga tao. 2 araw pagkatapos, isang opisyal na artikulo ang nailathala na nagpapahayag ng maingat na pagsusuri sa proyekto sa Laguna na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa legal na transparency. Walang paratang, walang conclusion, nagtanong lang, ngunit ang tanong ay minsan mas mapanganib kaysa sa akusasyon. Noong hapon, nag-vibrate ang telepono ko. Tumawag si Mateo. Sinagot ko. Ano na? Ang kanyang boses ay hindi na dating kalmado. Angel, saan ka nagtatrabaho? Sinabi ko na sa iyo, isang maliit na kumpanya. Maliit na kumpanya na nakakakuha ng malalaking pondo? Tumahimik ako ng isang sandali. Sa tingin mo, kaya ko iyon? Malakas siyang huminga sa telepono. Sinira mo ako. Nag-aalala pa nga ako sa renta. Magaan kong sagot. Sinira kita? Nanahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumaba ang boses niya. Kung kailangan mo ng pera, kaya kong pinutol ko siya. Hindi ko kailangan. Malinaw kong narinig ang kanyang pagngingit-ngit.
Angel, huwag kang magpakatanga. Hindi ako nagpakatanga. Dahan-dahan kong sinabi, nabubuhay lang ako. Binaba ko ang tawag. Bago pa siya makapagsalita pa, matatag pa rin ang aking kamay. Wala akong nararamdamang tagumpay o kasiyahan. Nararamdaman ko lang na ang gulong ay umikot sa tamang landas. Sa katapusan ng linggo na iyon, ako ay naatasan na dumalo sa isang pribadong pulong kasama ang dalawang kinatawan ng bangko. Ang nilalaman ay umiikot sa muling pagsusuri ng antas ng panganib ng ilang proyekto ng industrial real estate sa katimugang bahagi ng bansa. Paulit-ulit na lumitaw ang pangalan ng kumpanya ni Mateo. Diretsahang sinabi ng isang direktor ng bangko, ayaw naming higpitan, ngunit kung hindi dumating ang cash flow sa oras, mapipilitan kaming kumilos. Umupo ako roon. Nakikinig, hindi nakikialam. Nauunawaan ko ang mekanismo. Kapag nawalan ng tiwala ang bangko, hindi na nila kailangan ng kaguluhan. Kailangan lang nilang baguhin ang mga tuntunin. At ang mga bagong tuntunin ay maaaring magpabagsak sa anumang negosyo na may mahirap na kapital. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid tulad ng dati. Naka-on pa rin ang ventilador na may ingay at naghugas pa rin ako ng gulay sa maliit na plastik na palanggana. Nandoroon pa rin ang tagamasid, ngunit alam kong naririnig din nila ang mga bulong-bulungan. Naiintindihan din nila na nahihirapan ang kanilang amo. Binuksan ko ang Nokia. Ang Phase 2 ay nakalikha na ng sapat na pressure, maghanda ng contingency plan. Ang mensahe ay sumagot. Nakausap na ang independenteng legal team. Kung kinakailangan, maaaring ilabas ang mga dokumento ng subsidiary na kumpanya. Hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa bukas na salaming pinto. Ang paglalabas ng mga dokumento ay nangangahulugang pagpapabilis ng tiyempo. Ngunit ayoko pang masira ang lahat ng maaga. Gusto kong maniwala si Mateo na kaya pa niyang lutasin ang problema kapag may pag-asa pa ang tao. Magdaragdag pa sila ng pera sa malalim na butas. Kinabukasan, hindi inaasahan kong nakatanggap ako ng appointment mula mismo kay Mateo. Iminungkahi niyang magkita sa isang tahimik na coffee shop sa Tomas Morato. Dumating ako sa oras. Nakaupo na si Mateo. Medyo mas payat siya. Bahagyang madilim ang paligid ng kanyang mga mata. Ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Mukha kang maayos, sabi niya. Sinisikap na panatilihin ang kalmado. Nakahinga pa rin ako. Tumawa siya ng sarkastiko. Angel, ano ang gusto mo? Wala akong gusto sa iyo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Yumukod siya. Kung ikaw ang nasa likod ng mga bagay na ito, tigilan mo na. Kaya kitang bigyan ng sapat na pera upang mabuhay habang buhay. Tiningnan ko ang tasa ng itim na kape sa harap ko at pagkatapos ay tumingala. Sinabi mo noon na wala akong silbi kung wala ka. Napatulala siya. Nabubuhay ako nang wala ka. Sabi ko, sapat na ba iyon? Ang hangin sa pagitan namin ay tense na parang string. Iniisip mo ba na natalo mo ako? Tanong niya. Bumaba ang boses. Hindi ako naglalaro ng panalo o talo. Sagot ko. Ayoko lang maging pawn pa. Nanahimik siya. Sa sandaling iyon. Sa unang pagkakataon ay nakita ko sa kanyang mga mata hindi ang paghamak kundi isang kaunting kawalan ng katiyakan. Malalampasan ko ito. Sabi niya na parang sa sarili niya. Binabati kita ng tagumpay. Nauna akong tumayo. Pagkalabas ko ng coffee shop, hindi ako lumingon. Nang gabing iyon, sunod-sunod ang mga mensahe. Nagbebenta si Mateo ng mga bahagi upang makakuha ng kapital. Isang dayuhang kasosyo ang humiling ng muling pagsusuri sa kontrata. Umupo ako sa kama, dahan-dahang huminga. Ang pressure sa liquidity ay nagsimula ng humigpit. Alam kong ito ay simula pa lamang ng bagyo. At kapag dumating ang tunay na bagyo, hindi na ito magiging maingat na mga artikulo o mga pribadong pulong. Magiging pula ang mga numero. Sunod-sunod na tawag. Walang tulog na gabi. Inilapag ko ang telepono. Tiningnan ang nagbabakbak na kisame. Gusto ni Mateo na lumuhod ako at magmakaawa.
Gusto ko lang na maintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang opisyal na balita ay lumabas noong Martes ng umaga. Hindi na ito maingat na pagsusuri o anonymous na komento, kundi isang maikling pahayag mula sa pinakamalaking komersyal na bangko na nagpopondo sa proyekto sa Laguna. Hiniling nila sa kumpanya ni Mateo na magdagdag ng collateral sa loob ng 10 araw ng trabaho. Kung hindi ay babaguhin nila ang credit limit. Ang balita ay isang maliit na bahagi lamang sa pahina ng negosyo, ngunit sa mundo ng pamumuhunan, ito ay parang isang tunog ng metal na kampana sa isang saradong silid. Nabasa ko ang balita sa aking telepono habang nakaupo sa aking 10 metro kwadrado na silid. Sa tabi ko ay may maliit na kumukulong tubig na may mahinang ingay. Hindi ako ngumiti. Dahan-dahan ko lang inilapag ang telepono. Binuhat ang takip at nagdagdag ng kaunting asin sa tubig. Ang aking panlabas na buhay ay kailangan pa ring magpatuloy ng ganoon kasimple. Sa umaga ay naglalakad pa rin ako sa dulo ng eskinita. Bumibili ng 60 na tinapay. Nagbabayad pa rin ako ng barya. Yumuyo ko pa rin bilang pasasalamat. Ang kulay abong motorsiklo ay nakaparada pa rin ng ilang 10 metro ang layo. Ang lalaki na nakasuot ng helmet ay nagpapanggap pa rin nag-i-scroll sa telepono. Alam kong nabasa na rin niya ang balita ngayong umaga. Alam kong sa isang lugar, nagsimula nang makatanggap si Mateo ng hindi kanais-nais na mga tawag sa ika-22 palapag. Ang kapaligiran ay ibang-iba kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi na ito maingat na pag-aalala, kundi isang kumpirmasyon. Ipinatawag ni Ginoong Benlim ang isang emergency meeting kasama ang analytical team. Naglabas na ang bangko ng abiso. Maikli niyang sinabi, panatilihin natin ang desisyon na ipagpaliban ang paglabas ng pondo. Isang miyembro ng grupo ang nagtanong kung makapagbibigay sila ng karagdagang collateral. Nagsalita ako. Posible iyan, ngunit tataas ang gastos ng kapital at kapag tumaas ang gastos, lalong magiging malaki ang presyon sa kita. Tiningnan ako ni Ginoong Benlim. Ano ang iyong hula sa kanilang susunod na hakbang? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Magbebenta sila ng mga shares o maghahanap ng mabilis na kapital. At kung pipiliin nila ang mabilis na kapital, lalamunin ng interes ang kita bago pa magsimula ang proyekto. Nanahimik ang meeting room ng ilang segundo, walang tumutol. Noong hapong iyon, sunod-sunod ang mga mensahe ni Chloe sa akin. Kakameting lang ni Mateo sa grupo ng mga shareholder. Ipinahayag niya na kontrolado pa rin ang lahat. Ngayong gabi, makikipagkita siya sa isang grupo ng mga individual na investor. Binasa ko ang mensahe. Sinuri ng aking isip ang bawat hakbang. Hindi madaling matakot si Mateo sa harap ng ibang tao. Pananatilihin niya ang kanyang tiwala sa sarili. Hanggang sa huling sandali, ngunit naiintindihan ko siya. Kapag pinipilit, may tendensiya siyang bilisan ang ritmo sa halip na umatras. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Lumabas ang numero ni Mateo. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo bago ko sinagot. Angel, ang kanyang boses ay hindi na matalim tulad ng dati, ngunit pinanatili pa rin ang kontrol. Narinig mo ba ang balita kaninang umaga? Nabasa ko ang balita. Hindi malaki ang epekto niyan. Mabilis niyang sinabi. Formalidad lang. Tumahimik ako. Hindi ka naniniwala? Tanong niya. Wala akong posisyon para maniwala o hindi. Kalmado kong sagot. Nag-aalala lang ako sa renta. Huminga siya ng malalim. Angel, kung gusto mong bumalik, kaya kong ayusin. Huminto ako ng isang sandali. Bumalik para saan? At least hindi ka na mamumuhay ng ganito. Tiningnan ko ang maliit na silid, ang amag na dingding, ang ventilador na umiingay. Kaya kong mabuhay, dahan-dahan kong sinabi, at ayoko nang bumalik. Nanahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo. Nagbago ka na, sabi niya. Marahil, sagot ko. O marahil hindi na ako takot. Binaba ko ang tawag bago pa lumihis ang usapan sa hindi kinakailangang emosyonal na lugar. 2 araw pagkatapos, lumabas ang pangalawang balita. Isang malaking individual na investor ang nagpahayag ng pag-atras sa proyekto sa Laguna.
na sinasabing kailangan niyang muling ayusin ang kanyang portfolio. Naiintindihan ng merkado na iyon ay isang senyales ng pagkawala ng tiwala. Nagsimulang bumaba ang presyo ng shares ng kumpanya ni Mateo sa secondary market. Sa ika-22 palapag, nakatanggap kami ng update na ulat. Hindi gaanong nagsalita si Ginoong Benlim. Isang tanong lang ang tinanong niya sa akin. Sa tingin mo, gaano katagal pa sila makakayanan? Tiningnan ko ang chart ng cash flow. Kung walang bagong kapital sa susunod na 2 linggo, kailangan nilang magbenta ng mga asset. Tumango siya. Hindi na natin kailangan pang itulak. Nauunawaan ko ang ibig niyang sabihin. Sapat na ang natural na pressure. Nang gabing iyon, hindi ako agad umuwi sa aking silid. Naglakad ako sa tabing ilog, kung saan sumasalamin ang mga dilaw na ilaw sa tahimik na tubig. Bahagyang humagod ang hangin sa aking buhok. Naaalala ko ang 8 taon ng kasal, ang mga oras na sinasakay ko siya pauwi ng gabi, ang mga oras na nananahimik ako kapag pinabababa ang tingin sa akin sa harap